So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. So for today's video, let's talk about online learning application. Napansin ko mga ka-lifestyle sa mga recently uploads kong videos, especially yung dalawang videos na magkapareha yung title, is ang daming engagement and then ang daming viewers din kahit pa. And then ito pa, maraming mga question ako nababasa regarding sa mga videos na yun. So this time mga ka-lifestyle, ginawan po natin ng part 3 para at least kahit pa paano. Alam ko kasi napakaraming may gustong malaman kung ano talaga yung dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot sa mga online learning application na yan, no? Kasi yun, mga basic nasabi ko na. So this should be follow up na lang para at least kahit pa paano dun sa mga viewers natin, yung subscribers natin na nakakapanood ng videos na to, is malaman nila kung bakit, ano. So yun, actually mga ka-lifestyle, tayo yung may karapatan kung bakit hindi tayo dapat patakot. Kasi unang-una, alam naman natin, ano, known sila sa pamamahiya. So in that case mga ka-lifestyle, no, tayo yung may karapatan mag-complain. Take note na, tayo yung may karapatan mag-complain, and then never sila nag-complain against sa kanilang mga borrowers, no? Kasi alam nila sa sarili na sila yung may mali, sila yung may butas, no, na pwedeng masilip ng NBI if ever na may magkasuhan na mangyari, no? Then pangalawa mga ka-lifestyle, no, pagbabanta. So lahat ng online learning application is known sila or familiar sila or famous sila dahil sa kanilang mga strategy pagbabanta, no, na nare-receive natin through text, through emails, no, even though alam naman natin na scripted lahat, but then mali pa rin yun. So posible if ever na meron tayong mga evidence like pagbabanta nila, pwede natin gamitin against sa kanila, then mabaliktad yung sitwasyon, sila pa yung sila pa yung magkakaso, diba? So never sila nakipag-communicate sa NBI, nag-file ng case kasi alam na nila sa sarili nila, alam nila sa kumpanya nila na meron silang nilalabag, no? Nilalabag. Then last but not the least is yung mga hidden charges, no? So doon sobrang nilalabag nila yung Bangko Sentral ng Pilipinas, no? So again, ano, I'm not a lawyer, wala akong katayon sa gobyerno, and then wala akong masyadong alam sa mga batas-batas, but when it comes sa mga usapang online learning application, yung mga maling ginagawa nila na nasa batas is alam ko. So pinag-aaralan po natin na mabuti yan. So again, disclaimer po sa mga nanonood ng videos na to, kung hindi nyo naintindihan yung sinasabi ko, this is not for you. Para to dun sa mga totoong biktima ng online learning application. Sa mga nagpapanggap dyan, mga Ola farmers, it's up to you kung how you deal with your problem. So I hope sana lahat ng mga nanonood ng videos ko, hindi na pumadagdagan yung kanilang problema. Kasi alam naman talaga natin na sobrang sakit sa ulo, no? Especially pag nadatamay talaga yung mga contacts natin na walang alam. Magtataka na lang kung bakit natawagan sila, tapos bubungad pa talaga yung malalakas na tunog, malalakas na boses ng mga online learning application agent, no? So kumbaga tayo yung mahihiya, but then pamamahiya, pagbabanta, hidden charges, yung tatlo na yun is lumalabag talaga yung mga online learning application. That's why ito yung mga dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot sa kanila, no? So yun lang mga ka-lifestyle, no? Share ko lang sa inyo. And then one thing for sure, para sa lahat ng mga may problema sa online lending application, kahit gaano pa kalaki yung problema nyo sa online lending application, walang nakukulong sa utang pag usapang online lending application yung na-involve. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.